Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibo natin, aarestuhin na, nako, Palasyo at Kongreso nataranta kay Duterte. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, pasadahan po muna natin ang balitang ito na kung saan, nako, ICC aarestuhin na nga ba si former President Duterte. Eto mga kabayan, nako, pinaghahandaan na pala, no? DOJ, sabi dito, no? DOJ to brief Marcos on possible Duterte arrest. PH return to ICC. Sen mga kabayan, magmi-meeting na. Ipapaalam ng DOJ kay President Marcos ang posibleng pag-aresto kay former President Duterte. Ito po ang balita, no, mga kabayan, or yung caption niya. Okay? Naghahanda na ng briefer ang DOJ para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga posibleng mangyari na may kaugnay sa International Criminal Court, kabilang ang posibilidad ng pagkakaaresto, no? Pagkakaaresto or pag-aresto. Pag sinabi mo kasing pagkakaaresto, parang past tense, mga kababayan, arestado na, di ba? Pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Duterte at pagbabalik ng Pilipinas sa ICC matapos umalis noong 2019. Nako mga kababayan, ano ba ito? Fake news ba ito? Kasi parang nandun yata si former president, no, sa Singapore. Ay, Hong Kong yata, Hong Kong mga kababayan, no, para sa rally, no? Bakit dito sinasabi pagkakaaresto? Ibig sabihin, inaresto na, di ba? Arestado na, pagkaka-aresto. Correct me if I'm wrong, mga kababayan, Maliban po sa balitang ito, mga kababayan, meron pa po ito. Hindi, ito, unahin muna natin to, mga kababayan. Yung post ni Dilima. Talagang nataranta po ang buong political world, no, ng Pilipinas. Pero nakikita ko po dito parang wala na po silang choice no? Lahat na kasi ginawa nila, siniraan na po nila lahat, impeachment, pero hanggang ngayon wala pa rin, di ba? Kaya to make Duterte bad to the eyes of every Filipino, mga kababayan, ito. ICC na naman po, ang tagal-tagal na nitong ICC. Ito pong sabi ni Dilima, mga kababayan, after so many declarations that he is already to answer, or he is ready, no, to answer for the drug war killings and face charges against him. When the time comes, tatakas lang pala siya. Aba, tumakas pala. Hindi natin alam to. Mabuti pa si Dilima, alam kaysa po sa mga mainstream media, no? Matapang raw siya, haharapin lahat ng kalaban, tatakbo lang pala siya. Tumakbo pala si PRRD, mga kababayan. Ano ba ito? Fake news rin ba ito? Dapat ito ipatawag sa TRICOM. Mamaya ipapakita natin kung nasaan ba talaga si former PRRD. ICC arrest warrant for Duterte out. Yan, mga kababayan, grabe. Out na daw no? Ito. Galing po yan sa Rappler. Ito naman pong isa, mga kababayan, no? Sabi po dito, exclusive. Ex-Philippine President Duterte spotted in Causeway Bay amid ICC warrant rumor. Ayan, sources. So, hindi ba ito mga fake news? Kasi hindi mga-confirm Di ba? Hindi mga-confirm yung mga ano nila Totoo ba talaga na nandyan tumakas si former PRRD? Ito po, mga kababayan,
Duterte expected at PDP sortie, no, in Hong Kong. Trip steers bus of ICC escape. Nandun po nang po, no, si former PRRD sa Hong Kong para sa sortie nila ng PDP laban, no. Nangangampanya po ang ating dating Pangulo. Now, no, minsan na nga lang makalalis ng bansa, gagawan pa ng istoryang ganito. Yung escape na yan. Dilima, are you very sure? No? Eto, nagtatanungin lang natin si Dilima kung sure ba talaga siya na tatakbo lang para tumakbo si former President Duterte. Siguraduhin niyo po muna kung totoo po itong arestong ito. Di ba? Sa bagay, nandito na nasa ABS-CBN, no? Binibrief daw or ibibrief ng DOJ si President Marcos sa posible lang naman pala mga kababayan na pag-aresto kaya former President Duterte. So ito napapaisip ako hindi naman tayo expert sa mga ganyan kasi ordinaryong Pilipino lang naman tayo na nagko-komento. Pero kung iisipin mo mga kababayan, nangyari po ang war on illegal drugs, no? We are not member of the ICC. 'Di ba? Logically, ibig sabihin, hindi po accountable ang Pilipinas or 'di ba, ang Pilipinas sa ICC at that time. 'Di ba? Whatever happens in the Philippines, Philippines and Philippines only. Walang pakialam ang ICC. 'Di ba? Pero bakit hahabulin ng ICC si PRRD? Hindi naman tayo membro na mga panahong 'yon sa ICC. Kung sa ano lang sa common sense lang na natin usapan. Pero if there are legal remedies or whatever na nila just to arrest former PRRD, hindi natin alam 'yun kasi hindi naman tayo legal expert, no? Pero malabo talaga 'to sa tingin ko lang. Ano sa palagay niyo mga kababayan? May karapatan ba ang ICC sa ating bansa? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, we are not member, no, of the ICC. Tumiwalag tayo nun At ngayon, mga kababayan, gustong bumalik ng administrasyong ito sa ICC. Ibig bang sabihin nun, pag bumalik tayo, they can sue, no, former President Duterte sa kanyang administrasyon wherein we are not a member. Ngayon pa lang kasi ulit tayong magiging member. In case President Bongbong Marcos Jr. Registered ulit doon sa or makipag-membership, no? Doon sa ICC. So, yan. Pero ang totoo mga kababayan, hindi po tinatakasan ni Pangulong Duterte, no? Ito po ay napakalayo dito sa sinasabi ni Dilima. Na tumakbo lang pala siya, no? Tinakbuhan ni former President Duterte yung kanyang mga responsibilidad dito sa Pilipinas. Wherein, in fact, he is not, mga kabayan, sapagkat nandito lang po si PRRD, nasa Hong Kong. Dahil nga po, mayroon silang sortie ng PDP laban dyan sa Hong Kong, okay? Mga kabayan, get us support. Yan manawagan na rin tayo sa ating mga kababayan. Total, nandito na rin tayo. Let us support former President Duterte and the PDP laban, mga kababayan, para mayroon tayong laban, di ba? Diyan po sa Senado. Whatever it takes, mga karibin natin, vote straight. No? Ako, hindi ko na po ipapakilala yung mga PDP laban. As long as may PDP laban diyan, go. Nyo na. Hindi po tayo yung tipong pinagyayabang yung PDP laban, mga kababayan, no? Kasi sila mismo nagsasabi na humble lang, no? Be humble. Hindi tulad ng ibang kung makapagsigawan ng kanilang mga sarili, mga kababayan, no? Ay parang mga santo. Sa likod pala ng kanilang pagiging santo, no? Ay may nakatagong demonyo. Kaya nagkaloko-loko na ang Pilipinas, no, mga kababayan. Okay? So ito mga ka-review natin, panoorin po natin to. Ang title po nito mula po sa Pinas Insider.
OMG, biglang karma ito. Korte Suprema gimbal ang palasyo. Binigyan ng ultimatum si BBM Cheese Tamba. Ito mga kabayan, panoorin po natin at bigyan ng aksyon. Ang video ito, ito na po. Aman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Tila nasampal ng kahihiyan ang gobyerno ngagba, lalong Ay, teka lang pala mga kabayan, gusto ko lang i-share, no? Hindi ko lang na-save kanina mga kabayan, pero may balita po akong nakita, no? Na may laglag bala na naman po sa Pilipinas, mga kabayan, diyan sa airport, no? Sa Ninoy Aquino International Airport. Oh, mayroon na naman pong laglag bala. Bumalik na naman mga kabayan, kaya ingat po kayo. Yung mga uuwi nating mga kabayan, be secured and be prepared man mga kabayan kung ano ang mga gagawin ninyo, kasi bumalik na naman daw, kasi ang hindi daw, talagang bumalik na naman. Meron pong yung 69 years old I think na babae, nako, nalagyan ng laglag bala. ng Malacanang, Senado at Kamara matapos tahasang ibinunyag mismo ni Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA at binasag ang katahimikan at katotohanan. Nagsalita na sa publiko patungkol sa mga di umano'y kababalaghan na nangyayari umano sa PhilHealth. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Sadyang naggalabasan na talaga ng katotohanan at tila totoo talagang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos ang pananahimik, Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA binasag na ang buong katotohanan sa PhilHealth na pilit di umanong ayaw ipalabas ng gobyernong ngagba ngayon at ng bayarang media. Mula sa hinihingi ng Supreme Court at binigyan ng 10 araw para magpaliwanag o pagbibigay ng komento nila Marcos Jr., House Speaker Romualdez, Senate President Chis Escudero at Lucas Bersamin patungkol sa 2025 General Appropriation Act o GAA na kung saan isa di umanong unconstitutional. Ngayon naman, ang tahasang ibinunyag sa publiko ni Associate Supreme Court Amy Lazaro Javier matapos isiniwalat nito na bankrupt na umano ang PhilHealth at ito'y kinumpirma mismo ayon sa report ng Commission on Audit o COA. So, eto pala, mga kabayan, ikwento ko lang sa inyo. Eto pala yung pinuputok ng butchi ni Jam Magno, no? Na bankrupt na daw yung PhilHealth. Sabi niya, wag kayong maniwala, ano? Parang bini-brainwash lang kayo na bankrupt na ang PhilHealth. Sabi niya pa talagang maganda ang serbisyo ngayon ng PhilHealth, mga kababayan. Ibig bang sabihin ni Jam Magno, no? Isingit lang natin si Jam. Ibig bang sabihin ni Jam Magno, mga kababayan, na nagsisinungaling itong si Associate Justice Javier, no? Sa sinabi niyang bankrupt ang PhilHealth. Oh. Sana Jam Magno pumunta ka sa sa Supreme Court and mag-file ka ng petition, no? Or sabihan mo na mag-public apology itong si Associate Justice Javier, no? Sa mga tao, sa sinabi niyang bankrupt na ang PhilHealth. Where in fact, mga kababayan, yung sinasabi po ni Justice Javier, binabase niya lang po doon sa audited report ng COA. Di ba? Oh, Jam Magno, alam mo ba yun? Alam mo ba yun? No? Na inaudit po ng COA ang PhilHealth. At sa kanilang pong report or sa kanilang nakita,
yun nga, ang bankrupt ang PhilHealth, mga kababayan. Ang hirap kasi dito kay Jam Magno, mga kababayan. As long as makapagsalita lang siya ng ikatutuwa ng kanilang boss, no? Na-mention niya pa nga yung si House Speaker Martin Romualdez and the Tingog Parteles, no? O na-mention niya doon sa kanyang vlog or sa kanyang video, no? So, anong masasabi mo, Jam Magno, na isang justice associate pala ang nagsabi niyan, diba? Patunayan mo, ha? Nabanggit mismo sa isang oral arguments kamakailan lamang. Bilang isang patunay ay ating panuorin at pakinggang mabuti ang video na ito na dapat malaman ng taong bayan. The report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor. And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. Maliwanag pa nga sa sikat ng araw ang inyong narinig, mga kababayan, na ayon pa mismo sa Commission on Audit o COA at kinumpirma mismo ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na bankrupt na di umano ang PhilHealth. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi So yun, mga kababayan, bankrupt ang PhilHealth. Tapos 'di ba nung last vlog natin, i-share din po natin na World Bank nag-approve ng loan ng Pilipinas na umaabot po ng $950 million at gagamitin po yan, mga kababayan, sa transportation and health project ng Pilipinas, no? Yun pala. So yun, nagko-connect din, nagtutugma, mga kababayan, sapagkat bankrupt na pala ang PhilHealth. That's why we need another health project na pinunduan po ng World Bank, yung $950 million, mga kababayan, may part po doon na i-allocate, no, sa health project, no, ng Pilipinas. Well, good job, good job. Utang na naman. Grabe, no? Alam nyo, matatalino naman kayo, no? Hindi naman natin masabi na hindi kayo, wala kayong mga pinag-aralan. Pero tingnan nyo, pag puro utang po ang ginagawa natin at wala tayong kita, no, umaasa na lang tayo sa tax palagi ng bawat isang ordinaryong Pilipino. Sa palagay nyo po ba aasenso ang ating bansa? Aasenso ang mga Pinoy? No? Hindi po. Sapagkat hindi pa man pinapanganak yung mga future generation, no? May utang na po sila sa Pilipinas. I mean, sa ibang bansa. Di ba? Hindi pa man sila inaanak, allocated na yung tax nila, no? Para ipambayad dito sa mga utang na ito. Buti na lang sila, itong nangungutang, no? Hindi kasi nila iniisip yung mga ordinaryong Pilipino, eh. Buti sila, pagkatapos nilang umutang, kukupit sila. Hindi ito kupit. Yung kupit kasi, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, kupit pa yan. Pag mga bilyones, milyones na po, hindi na po yan kupit. Pag nanakaw na po yan. Kung may highest crime other from pagnanakaw, yun na siguro yun, mga kababayan, no? Hindi po nila iniisip. Sige, basta sa panahon natin, utang lang tayo ng utang kasi pag hindi na tayo nakabalik, meron na tayong gagastusin para sa mga sarili natin. Hay, nako, mga politiko talaga. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video, mga kababayan. Maraming salamat po.
Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.